Sabi dito sa balita ng abogado.com.ph, grounded DPWH 6, freeze of 5 billion in air assets, vehicles of parties in flood control scandal. And nearly 500 million worth of vehicles registered naman po to contractors and public works officials linked to corruption in flood control projects. Ito yung mga air assets ni Congressman Saldico, mga kababayan, Ibanez, sa isyung ito, mga kababayan. State witness ng mga diskaya, kailangan isoli muna nila ang mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, hindi pwede yon dahil wala ito sa batas. Sino tama sa kanila? Mali si Marcoleta dyan. Oo nga, wala. In choosing whom to admit into the program, further adding that the prosecution of crimes appertaining nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit po tayo sa ating podcast, Live with Dante N. Pag-usapan natin yung buhay-buhay ng mga sangkot sa flood control scandal. Ito yung mga latest na balita, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng abogado.com.ph, grounded DPWH 6, freeze of 5 billion in air assets, vehicles of parties in flood control scandal. So makikita ninyo, talagang seryoso yung ating gobyerno na may mapanagot sa mga opisyal na sangkot po sa flood control scandal. So makikita ninyo ang bilis ng mga aksyon na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng kanyang DPWH Secretary. Nagpa-press con kanina, mga kababayan, si DPWH Secretary Vince Dizon. At ang sabi niya, iniling na niya sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, para i-freeze, magpalabas ng freeze order covering 4.7 billion worth ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, and nearly 500 million worth of vehicles registered naman po to contractors and public works officials linked to corruption in flood control projects. Ito yung mga air assets ni Congressman Saldico, mga kababayan. May tatlo pala siya na helicopter at isang eroplano, Gulfstream 350. Ayan, air assets of Hightone Construction Development Corporation. Yung Hightone sa kapatid ni Saldico na si Kitoko. Yung Gulfstream 350, yung eroplano, 36 million pala po. 36 million in USD, US dollar. Kala ko pesos. Itong helicopter, Augusta Westland, 16 million in USD ang estimated value. Itong Bell 407, 3 million US dollars ang halaga. Ito naman po na Bell 26 B3, 650,000 US dollars ang estimated value niya. Or a total 74.650 million dollars. Kasi may dalawang Bell 407. So dalawa nito pala yung pag-aari nila. Dalawa din na Augusta dalawa, 16 million each US dollar. Pag-aari po ang air assets na to ng Misibis Aviation and Development Corporation ni Saldico. Yung resort ito, mga kababayan, pag-aari ng resort, 70.650 million US dollars yung total. Ito yung sa Hightone Construction air assets. May eroplano din pala, Cessna, 700,000 US dollars. May isang helicopter din, 6.9 million. Then ito, PA 350 Chieftain, 340,000 US dollar, 7.9 million ang total ng air assets ng Hightone Construction. So ito naman po, yung pag-aari naman, pinapa-freeze din po sa AMLAC ni Secretary Dizon. Yan o. Based ito sa Inasia data from LTO, DPWH Secretary Vince Dizon asked AMLAC to freeze nearly 500 million pesos ito worth of vehicles registered under several DPWH officials naman po in contractors linked to the flood control corruption scandal. Ayan o. Number 1, si Henry Alcantara, 670 million worth ng vehicle. Medyo mura. Pero si Bryce Erickson Hernandez, 35 million po. Si JP De Leon Mendoza, 18 million. Tapos ito, hindi naman kilala na. Tingnan natin dito yung mga malalaki. Ito po, si
Diskaya, yung babae si Sara, 218 million, matindi. Ito yung mga luxury vehicle siguro. Tapos si Pacifico Diskaya, 59 million plus. Tapos si Mark Alan Villamor Arevalo, ito yung Wawa, 16 million. Sally Nicolas Santos, yung Sims, 30 million. Tapos itong si Robert Texon Imperio, 53 million. Yung mga malalaki lang. Yan. Juanito Mendoza, 7 million. So ang total niyan ng mga vehicles, mga kababayan, total value, 474 million. Tapos ito naman yung listahan ng mga DPWH officials na may show cause orders, mga regional director, para ipaliwanag nila yung lavish lifestyle nila. RD Gerald Opulencia ng NCR, RD Danilo Villa, Region 7, Director Gerald Pakanan, former RD ng Region 4B dahil sa substandard projects. RD Gaddafi Tanggol ng CAR, failure to cooperate with ongoing investigation. Attorney Brando Raya, Roald Chief, Region 7, Lavis Style. DE Isabelo Baleros, former DE ng Las Piñas, Montilupa, District Office, Substandard Projects. DE Almer Miranda, Pampanga First District Engineering Office, Substandard Projects. DE Hill Lorenzo La Union, District Engineering Office, Substandard na mga projects. DE Arturo Gonzales, Quezon City First District Engineering Office, substandard na mga projects. DE Johnny Protesta Jr., Quezon City Second District Engineering, substandard yan lahat, mga kababayan. Sa Bulacan, sabi ni Bryce Hernandez, lahat ng project doon, kung hindi ghost, substandard, wala man lang pumasa, mga kababayan. Lahat daw ginawa substandard. At ang sabi ni Bryce Hernandez, mga kababayan, may 6 na senador na sangkot. Yan na. Hernandez lawyer hints at more senators linked to flood control mess. So ang ibig sabihin, yung alam na natin na mga isinangkot, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, tapos iyan ang incumbent. Tapos yung isang dating senador, si Bong Revilla. Ngayon, ang sabi, 2 sa 6 na mga sangkot ay dating senador. So, isa na doon si Bong Revilla. So, may isa pang sangkot na dating senador. Ibig sabihin, pwedeng natalo sa eleksyon or nag-retire na sa pagkasenador. Tapos, 2 pang incumbent senators. Kasi bali 6, mga kababayan. Talagang matindi. So, dito natin, mga kababayan, maintindihan kung bakit masyadong agresibo si Rodante Marcoleta. Laging galit at gusto, mga kababayan, makapasok talaga sa Witness Protection Program si Diskaya. Hindi man nagsasabi ng tell-all. Ika nga, partial lang ang sinasabi. Half-truth ang sinasabi ni Diskaya. At saka, sabi nga po ni DOJ Secretary Boying Rimulya, kailangan na niya isauli yung mga ninakaw. Ayaw ni Marcolita. Bakit kaya ayaw niya ng restitution? Mamaya pag-usapan natin yung restitution na sinasabi kasi nagsalita na yung mga abogado na matitino. May mga abogado kasi hindi matitino. Yung iba nga sangkot sa destabilization, iniimbestiga na. Mga abogado. You see, gusto talaga nila iupo si Sara para hindi na matuloy ang investigasyon sa flood control scam. Dami siguro mga kaalyadong sangkot. Yan ang malinaw na motibo, mga kababayan, na nakikita ng ating mga mamamayan. Yan na, sabi dito, 6 senators may be implicated in flood control anomalies, sabi po ni Bryce Hernandez. Or according to the evidence na present ni Bryce Hernandez, sabi ng abogado niya na si Attorney Raymond Fortun, sabi ni Attorney Fortun, if you were to ask me, from what I know, there are 6 senators. Fortun clarified that of the 6 senators daw, 2 are former lawmakers. So madaling sabi, kilala na natin yung 3. Sa 3, 2 incumbent, si Jinggoy, tapos si Joel Villanueva. At yung dating senador, si Bong Revilla. So napangalanan na siya. So may 2 pa na incumbent at isang dating senador, madaling sabi. Kasi 6 sila, 2 yung dating senador. Nakilala na natin yung isa, si Bong Revilla. Sino kaya sa mga dating senador ang sangkot? At sino rin sa incumbent senator? 2 pa sa incumbent senator ang nasa lista ni Bryce Hernandez. Diba? Exciting pa? So sabi dito sa balita, someone asked me why cheese is not included. And my answer to that is, I am almost sure probably cheese will not be mentioned simply because
Senator Escudero has no insertion there. Ibig sabihin doon sa sa Bulacan. I'm not saying that he has no insertion somewhere else, sabi ni Atty. Forton. Hindi pa safe si Cheese. Walaan niya siya sa Bulacan, siguro minimin niya. Si Don yun doon nasangkot yung 3 senador. Pero ang sinasabi ko niya, I'm not saying na wala siyang insertion sa ibang lugar. May may kahulugan. Baka sa Sorsogon, mayroon. Kaabang-abang. Lalo pa si Cheese Escudero, inamin niya, tumanggap siya ng 30 million political donation mula sa isang kontraktor na napangalanan ng ating Pangulo, si Lubiano, Lawrence Lubiano, na isa niyang kababayan. Sasabi dito sa report ng Inquirer, Hernandez has accused Senators Joel Villanueva and Jingo Estrada of allegedly maneuvering to allocate 600 million and 355 million respectively for funding in Bulacan's 1st District in exchange for an alleged 30% cut. Both have repeatedly denied the allegation. Kahapon, si Hernandez told the Senate Blue Ribbon Committee that Ako Bicol Party List Representative Saldico and former Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy allegedly received kickbacks in infrastructure projects in the province. Ko has denied the accusation. Ito yun sabi niya, ni Saldico, nag-deny siya at sasagutin niya daw sa tamang oras, sa tamang forum. Forton expressed confidence that aside from Ko in Kahayon, more names of lawmakers will surface. So yan mga kababayan yung kaabang-abang na mga kabanata nitong mga pangyayari. O ngayon, doon sa question kung bakit masyadong affected si Marcoleta sa issue kay Diskaya. Lagi pong kumukulo yung dugo ni Marcoleta po. Pronto si Marcoleta na mabawi yung pera. Marcoleta hits Remulla for seeking return of money as WPP condition, yung Witness Protection Program. Yun ang pinagdalaban po ni DOJ Secretary. Sabi ni Marcoleta, wala daw sa batas yung posisyon ni DOJ Secretary Remulla. O ito, pakinggan natin yung post ni Attorney Carlo Ibanez sa isyung ito, mga kababayan. State witness ng mga Diskaya, kailangan isoli muna nila ang mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, hindi pwede yon dahil wala ito sa batas. Sino tama sa kanila? Mali si Marcoleta dyan. Oo nga, wala sa batas na kailangan ng restitution bagong maging state witness. Pero hindi ibig sabihin nito, walang power ang DOJ Secretary na gawing requirement ito. Malinaw sa RA 6981 that the DOJ is expressly tasked to formulate and implement the Witness Protection Program. Sabi ng Supreme Court, the government prosecutor is afforded much leeway in choosing whom to admit into the program. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng DOJ kung sino tatanggapin. Kung ayaw ng DOJ gawing state witness ang mga Diskaya for any reason at all, walang magagawa si Marcoleta or kung sino man. Kung gusto nila pumasok as state witness, sundin nila ang kondisyon. Kung ayaw nilang ibalik ang ninakaw, edi wag, makulong sila. Bottom line, the DOJ Secretary has the power to impose conditions. And restitution is not only a valid condition, it is fair. Dahil walang tunay na hustisya kung hindi na ibabalik ang ninakaw sa taong bayan. Hindi nga natin maintindihan kung bakit imbes na pumabor sa posisyon ng gobyerno, si Marcoleta pumapabor sa nagnakaw. Diba? Sa posisyon ni Diskaya, saan ka pulutin? Kaya nakakaduda, mga kababayan. Other than itong sinabi ni Attorney Carlo Ibanez, ito, i-share ko sa inyo mga kababayan. Posted by R. Shiatson Laniete. Baka abogado din ito or ni-research niya lang ito mga kababayan. Sabi niya, the claim that restitution can never be required of an applicant to the Witness Protection Program is inconsistent with both statute and jurisprudence. As early as Gingona versus CA, the Supreme Court held that prosecutors are afforded much leeway. Parehas niya sinabi ni Atty. Ibanez in choosing whom to admit into the program. Further adding that the prosecution of crimes appertains to the Executive Department of Government whose principal power and responsibility is to see that our laws are faithfully executed. A necessary component of this power to execute our laws is the right to prosecute their violators. The right to prosecute
prosecute vests the prosecutor with a wide range of discretion, the discretion of whether, what, and whom to charge, the exercise of which depends on a smorgasbord of factors which are best appreciated by prosecutors. In 2006 Reyes versus Gingona, the Supreme Court in fact emphasized the admission of a potential witness under Republic Act 6981 is a matter addressed to the sound discretion of the Secretary of Justice. The rulings established two principles. The discretion to prosecute rests squarely with the executive. 2. The discretion to admit an applicant into the witness protection program lies with the Department of Justice, subject to statutory limits but otherwise broad. On this basis, it is legally untenable to categorically exclude restitution as a condition. To the contrary, requiring restitution, particularly before conviction, may serve important ends. It acknowledges wrongdoing, restores losses, expedites proceedings, and reinforces accountability, while still affording protection where necessary. In other words, akin to a plea of guilt, the offender admits wrongdoing without having to go through the rigors of trial, saving time and resources in the process. In any event, the bottom line is this: when public coffers have been emptied by corruption, restitution is not just a legal option, but a moral imperative. Accountability demands both truth and reparation. To deny this discretion outright is to turn a blind eye not only to jurisprudence, but the very principle that those who betray the public trust must also make the public whole. Simple mga kababayan, ang hindi natin maintindihan kung bakit ayaw ni Marcoleta yung restitution. Kaya tama yung tanong ni King Lacson kay Marcoleta. Bakit niya parang masyado kang protective sa mga diskaya? Lalong umusok si Marcoleta. Kaya sabi ni Chiska Francis, reckoning plus restitution equals justice. Tama. Sabi ni Kalimutan, sakit sa bungo, Senator Marcoleta, laging may gulo kapag may hearing at siya mismo. Sabi ni Absalon, simpleng usapan pero pinapalabo pa niya. Bakit? Anong meron? Dapat nga siya matuwa sa posisyon ni DOJ Secretary Remulla. Nagagalit siya talaga. Bakit? Ayaw mo maibalik yung perang ninakaw? Bakit ayaw mong mabalik? Ano ang motibo mo? Baka nagastos na ng mga kung sino pang mga ituturong politiko? Nagastos na siguro noong nakarang eleksyon. Kaya mahirap ibalik. Kung sisingilin si Diskaya ang ibalik, baka maningil din si Diskaya sa mga binigyan niya ng pera. Iyon, mapapaisip ka talaga sa posisyon ni Marcoleta. Nag-aabogado na, mga kababayan, kay Diskaya. Parang si Bato de la Rosa, doon sa impeachment case ni Sara. Senator Judge siya, nag-motion to dismiss, nag-aabogado na, naging batorni. Tapos sinabi pa na, guided by the Holy Spirit daw siya. Baka guided by the ICC na sa susunod kasi ang sabi, malapit nang ipalabas yung warrant of arrest. Guided by the Interpol. So lagi nating tatandaan sa buhay, mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.